Good day, everyone. We're here to demonstrate our system walkthrough of our capstone project entitled Academic Information Management System for Senior High School at ELEA MHS, Eduardo Eloso Memorial High School. So, syempre, una, maglalagin yung student. Kung wala pa siyang, ano, wala pa siyang account, o di pa siya register, syempre, magre-register siya. And then, dito na siya mapupunta sa admission form. Wherein, mag-i-input siya ng mga personal information niya, academic information, parents guardian information. So, so, yun. Yun yung sa admission, kung wala pa siyang account. Ngayon, kung may account na siya, then, pwede niya siyang mag-enter sa system, di ba? This is just a test account. So, nakikita talaga yon. Pero kung i-implement na, siyempre, matatanggal na yon. So, ito yung pinaka-interface ng student. Sa dashboard ng student, ito yung dashboard niya. Dito makikita yung current level niya, overall GWA, progress, current subjects na tinitake niya, and then yung academic progress timeline. Dito, kung makikita ba kung kunyari by sem kasi ito hanggang sa makagraduate siya. Kunyari nasa second sem na siya, ay nasa second sem ng grade 12. So dito dito hanggang dito yung magiging progress niya. Magiging complete na lahat 'yan. Tapos ito na lang, yung dalawa na 'yan. And then makikita din dito yung today's classes, which is yung schedule. And then dito din yung quick actions na like view schedule niya, yung check grades, enrollment, documents, and then more actions, including download COR, help desk, help and support. And meron din dito ang enrollment, download COR. Yeah, meron din dito. So, for announcement naman, dito, mag-view dito specifically yung announcement nung admin, nung registrar din. Yan. Then, meron ditong calendar for features. Then, dito, makikita, kapag naka-highlight siya, so makikita na meron siyang description sa loob. May mga event na mangyayari. Like, kunwari, um, exam day, o kaya intrams, ganyan. Nakalagay na agad doon. Naka-highlight na siya. For personal information naman, dito makikita yung personal information niya na nilagay niya sa admission. Makikita lang niya pero hindi niya mababago. Kasi sa mismong registrar na yun eh. Ayan. Basic info, parents, guardian, education, yun. For enrollment naman, makikita dito kung enroll na siya o hindi eh. Pero dito sa student na ang hindi padulina, enrolled na siya. Makikita dito yung track strand, grade level, section na kung saan pasok siya, and then yung enrollment status niya. For download COR naman, download certificate of registration, ito yung lalabas. Okay. Yan yung pinaka-format ng COR. For class schedule, ito yung schedule ng klase niya. Buong week na yan. Full week schedule. For report of grades naman, dito yung quarter 1, yung bali, kada sem. Kada sem siya. Ayan, makikita nyo dito, quarter 1, quarter 2, final grade. Ganun. Then dito, sa remarks nito, kapag na-complete na yan, syempre, magiging complete din dito. Pass pala. Oo, ganun. And then, dito for document request, dito pwede sila mag-request ng any type of document na kung saan need pa nila pumunta sa mismong registrar para mag-request. Instead na pupunta pa sila sa registrar personally para mag-request lang. So dito,
Pwede na sila mag-request online. Kunyari, certificate of enrollment, purpose of requesting admission for college. Ay, enrollment, scholarship. Diba? Scholarship. Enter. Success. And then dito, ipaprocess yan ng registrar. Pwede mo yung cancel mismo yan. Tapos, pero kapag na-process na yan ng registrar, bawal na. Like this one. Your documents being prepared. Sa helpdesk naman, helpdesk center to. Dito yung mga katanungan na kunyari magsasubmit ka ng mga ticket. Yung ticket na to, ito yung mga concerns mo. Subject, yung description, okay. Yung category naman, kunyari may problem ka sa enrollment, admission, ganon. And then yung specific description mo na reason. Pwede ka din mag-add ng image kung bakit, kung may proof ba, ganon. Kung urgent naman to, ito, makikita agad to, ma-highlight to dun sa inquiry nung registrar. So, yun lang yung sa student. So, yun yung interface namin for student. For teacher naman, ito, lagin lang natin. So, ito yung pinaka-interface nung teacher namin. For dashboard, makikita dito yung announcement. Announcement din agad yung bubungad sa kanya. And then yung calendar. Mga event din makikita. Like sa student. For section naman, ito yung section na kung saan advisory siya. Pwede niyang i-view yung mga student. So, dito sa section, dito makikita yung advisory sections niya. Pwede niyang i-view list. Dito, sa view list, pwede itong gamitin as a report. Kung ano yung mga hawak niya na estudyante, kung sino-sino. Pwede mong i-download yan, download as PDF. Okay, let's try it. And then, as you can see, diba? As you can see, ito na. And then, pwede na ito i-print. Pwede na. For teaching sections naman, ganun lang din to. Pagkakaiba lang niya, ito, hindi siya, teacher lang siya. Teacher lang siya for one subject, pero hindi advisory ng class. Okay, ganun lang din to. Pareho lang din. Then, dito naman tayo sa class schedule. Ito, yung schedule niya for the whole week. Week view, kunyari, ito, Monday. Makikita dito, kunyari, yung mga subject code, gano'n. And then, yung mga section, room, grade and strand, yun. And then, for Tuesday, Wednesday, makikita din dito. Pwede din siyang i-list view. Or, para madali i-view kung hindi mo na siya, kunyari, Monday ba, Wednesday, Thursday, dito makikita mo na kung ano lang yung schedule mo. For timeline view naman, ito lang, yung timeline. For grade entry naman, makikita nyo dito, lahat ng section na hawak niya na kung saan pwede siyang mag-input ng grades. Kunyari, dito, sa GenMath. Dahil nga hindi siya, bawal pa mag-enter ng quarter 2 grades dahil hindi pa tapos yung quarter 1 na pag-input ng grades. Kunyari, enter quarter 1. Kunyari, dito, let's say, 89 naman. 89.00. Save natin yan. Hindi finalize. Then, yes, punta tayo sa quarter 2. So, bawal pa. Hindi pa siya i-finalize para maka-move forward ka sa quarter 2. Okay? So,
Just finalize it. Okay? Save. And then nakalock na siya. Bawal na siya i-update. Kasi meron na kaming function na finalize eh. So, that's the reason kung bakit need mo na siya i-double check. Sa quarter 2 naman, ganun lang din siya. Need mo siya need mo siyang lagyan ng grade sa lahat and then save it and then finalize it. For learning materials naman, dito mag-upload yung mga teacher ng mga learning materials or modules na pwede na magamit throughout their teaching sa ELJ. Like, hindi na nila kailangan hanapin pa sa kung saang folder ng laptop nila. Dito, makikita na nila dito kung ano yung mga nagamit nilang materials sa pagtuturo nila. Na pwede pa ulit gamitin for for accessibility na lang din, let's just say. Okay? So, ngayon, sa admin naman tayo. So, admin verification, need i-verify yung admin, ay ng verification code niya for another security. So, ayan. So, ito yung pinaka-interface ng admin namin. So, dito, makikita dito yung total ng users. And then, naka-drop down yan. Parang, dito sa total users na to, itong tatlo na to yung nakapaloob. Which is yung students, faculty members, teachers. Okay, and then yung registrars naman. And then, dito, makikita din dito yung mga applicants, kung gaano kadami yung mga nag-apply, yung nag-register na mga na student sa admission. And then kung makikita din dito yung gaano kadami yung nag-request ng pending documents. And then dito naman yung active sections, total 8, yan. And then dito naman yung total subjects sa senior high school, yung pinaka-lahat yan. And then dito makikita lang dito yung graphical representation ng, kunyari, ilan yung students sa ABM, makikita dyan, 1. Tapos dito. And then makikita din dito sa enrollment status kung gaano kadaming enrolled. And then meron niyang, syempre, filter, analytics. Like, kunwari, dyan, sa 2025-2026 per SEM. All grade levels yan. Pero kung let's just say na grade 11 lang, ayan. So, yung students, makikita dyan na 4. Tapos dito, male, 5. Tapos dito naman sa enrolled students, 4 yung enrolled. Then makikita din dito yung graduated. Yung gumraduate na, nakatapos na progress. And then makikita din dito yung ah students per grade level. And then dito makikita din dito kung parang yung recent enrollments, kung sino yung mga yung latest na nag-enroll. Makikita din dito yung latest na applicants na nag-register. Pwede niyang i-view both of them. Manage registration, mapupunta siya dito, mare-redirect siya. So, for dito naman, sa recent enrollments, manage enrollment, mare-redirect siya dito. Okay, naglo-loading. Wait lang natin. Ayan. And then makikita dito yung total enrolled students. Ayan. Which is yung ABM, UMS. Ayan. And then dito, pwede siyang i-filter. Like, sa grade level, grade 11, grade 12. Then dito, academic, term per SEM, SEM, gano'n, for school year of 2025-2026. Track strand, ABM,
gas, yung STEM, and then yung status which is yung enrolled and drop. And then dito, yung makikita din dito yung status ng estudyante, enrolled, 'di ba 'yan, makikita diyan. Kapag dinrop 'yan, lalabas na dito, kapag dinrop ng admin 'tong student, lalabas dito is drop. Makapapalit na yung status niya. Try natin. Are you sure? Yes, of course. Then puwede rin i-drop. Then balik natin, 'yan, drop na. Siyempre puwede i-undrop 'yan, baka ano, eh, kasi malay natin bumalik yung student. Puwede 'yun. And then, makikita din dito sa mga actions yung move, i-move siya na section, and then meron ditong transfer na strand. Itong transfer strand namin na 'to, for grade 11 lang siya. Kasi after 1 month siya, specifically, okey? Mawawala na 'tong function na 'to after ng 1 month na pag-admission ng student. Kasi kapag nag-less Based sa sinabi ko sa'yo. kasi yun yung naging basis sa ELJ. Let's just say na kapag naman nag-grade 12 na siya, siyempre hindi na papalitan yun. Kasi meron na siyang record na ano, eh, na nag-grade 11 na siya sa EBM, bawal na siya lumipat. Bawal siya maging ano, grade 12 bilang UMS na, bawal yun, okey? Puwede mo Puwede lang siya i-move, pero bawal mag-transfer. Puwede siyang i-move ng sa sections, another section, pero yung pa rin. oo. Pero UMS pa rin siya, kasi section lang yung pinag-uusapan, eh. For managed user naman, dito makikita yung student list. Ah, dito makikita yung student list, faculty teacher, all teacher. Ayan, student list, makikita yung ano, list ng student. Faculty teacher, yung list ng mga teacher. And then yung all user, pwede dito, pwede ditong deactivate yung account. Okay? Let's just say na si Rosemary Bernardo, deactivate natin yung account niya. Gawin natin active. Ay, ano, inactive. Okay, ayan. Try mo i-log out. And then, subukan natin i-login si Rosemary. So, Okay? Try natin siya i-login. Bawal na. Okay, meron lalabas na error description na kung saan your account is inactive. Please contact the admin. So, need na pumunta ng school, ng estudyante para mapalitan yung account niya, para mapalitan yung status ng account niya, kung gusto niya. Okay? Yan, balik natin sa pagiging active. Yes, activated. Okay. Subukan na ulit natin mag-ano, i-login si Rosemary. So yun, makikita niyo na nakapasok na siya, puwede na siya pumasok kasi active na uli account niya. And then, dito mo makikita yung traffic. dito makikita yung kung sino yung gumraduate dun sa ELJ. And then yung archive, dito na yung mga inactive user. Excuse me. Dito na pupunta yung mga inactive user. Okay? And then for manage class naman, first we have manage section. Dito sa manage section, um, dito makikita yung dito, puwede mag-assign at puwede mag-add or edit ng mga sections. So, And then for action, puwede siyang i-edit like yung name, yung teacher, okey? Oo. And then for action naman, actions for the section, puwede itong, view list, show subjects, and manage section. For manage section naman, dito sa interface dito sa function na 'to, dito makikita yung enrollment process.
wherein, ah, na mamimili yung admin ng student Pwede yung research. na puwedeng ano, puwede din siyang i-search like kunyari si Bibs, i-search natin, Hmm, ayan. pag member. 'Pag in-enroll 'yan, Ano, yung gusto mo na. automatic nang enrolled yung student do'n. Sa pending. Then sa 'pag pending naman, Pwede. Ano yan, si like Clarence. kunwari si Clarence, Pinasign 'pag in-assign siya, sa interface. JPEG ng pin. kapag, do'n sa student na 'yon, do'n lalabas, do'n iko-confirm ng student na kung gusto ba niya do'n sa, ano na 'yon, do'n sa section na 'yon. Pero puwede niyang hayaan lang, okey? For for student documents naman, Painter. Ito, dito na. ayan makikita diyan yung mga ano, yung kunyari view all documents like for COR ng student, good moral, as of 10 for certificate of enrollment, subukan natin 'to. Makikita dito yung, certification, okey, na ayan makikita sa description na, enrolled yung student na yun, Ito yung kinuha na. which is, kinuha namin yung format na 'to sa school, hiningi namin yung mismong format na 'yan. So yun sa mga student documents. For student inquiry naman, kanina nag-request yung hindi pala nag for student inquiry naman, dito makikita yung mga nag-ticket na kung saan they need, help regarding our system. Like kunwari, eto, si sa ano, kunyari eto si Angelito Padolina, meron siyang, issues about enrollment which is nag-e-error, okey? And then his priority is just normal. Kapag urgent 'yan, mamumula po 'yan na kung saan, um, it shows na kailangan nito ng urgent urgent help, okey? For reports naman, um, for reports, kunwari enrollment report, admission report, teacher report. For enrollment report, Pwede. puwede dito i-print, PDF, and Excel. Puwede itong export, okey? I-export 'yun, for export. And then for settings naman, andito yung track strand. Dito yung Dito, ito na yung part ng system settings ng admin na kung saan puwede siyang mag-add ng strand kasi, merong depende kasi sa school 'yun kung ano yung ipapasok nilang strand. Meron kasing mga kunyari, merong mga bagong strand na inilalabas yung DepEd. So dito puwede nilang i-add 'yun. And then naman. for grade level naman, gano'n din. Like kung in the future magkaroon man ng grade 13, 14, 15, pahirapan sa student 'yun, pero puwede. It's possible. That's why we include it in our system. And then we also have semester. Puwede din mag-add ng semester dito like, for academic year, pero there are only 2. Good. Depende sa Depende pa rin 'yon sa DepEd. Like kunwari magkaroon man ng 1 to 5 na semester, possible siya, 'di ba? And that's why our system is very flexible when it comes to, um, adapting in the future, Yes. okey? And then for curriculum naman, May sa curriculum, this is just a curriculum, okey? Kunyari, for senior high school, eto lang yung magiging lalabas dun, senior high school 2025, okey? Kunyari, okey na yun. Hindi ko nakabigyan. So, for ito yung mga settings na enrollment settings, admission settings, content settings. So, punta tayo sa admission settings.
dito sa admission, ito yung Pwede. registration time. Okay? Kunyari, Monday to Friday na open yung admission na kung saan sa admission kasi 'di ba, as we know, register 'yon. Register sa mismong system. Kapag hindi nila mismo bawal na silang mag-register kapag nalagpasan na yung time na 'yon. Like kunyari dito, puwede ng i-20 gano'n. Then, pwede course ko. Puwede din nilang i-26 dito, gano'n. And then puwede din nilang i-close and then ise-save nila kung gusto nila. And then puwede din nilang i-ano, on din, depende sa time ng ELJ, gano'n. Ayan, ayan, ibalik natin sa save. And then for admission requirements naman, dito kapag successfully verified na yung email account nung student, um, meron dun sa description na ise-send yung system na kung saan need nila ipasa yung 3 requirements na 'to, personally dun sa registrar. Kasi nire-require ng ELJ ay ng DepEd ng na need nila yung info mga personal info ng student. For validation. For more validation 'to, okey. And then for content settings naman, Pwede. eto, puwede ibahin lahat ng content ng system. Like logo. It's just content, okey? Like kunyari, yung logo puwede ibahin. Okey, ibahin natin. Wag na pala. Ibahin natin, sige. Like kunyari, Ganun. Gumawa pa. Bago. hanap tayo. Oo. Eto, Yan. Kagawaran ng Edukasyon. Oh, 'di ba? Si-save na And then ise-save natin siya, and then ayan nabago na. Pero it depends in the kasi may ibang lahat ng in the DepEd kasi possible pa rin na maiba yung like kunwari maiba yung name nung yung school, 'di ba? And that's why our system is very flexible because it can adapt to the future. For document request naman, um, eto dito makikita yung mga nag-request ng documents. yan ang ni-request mo And then meron ditong document type, ayan kunyari COE, Student Permanent Record, Good Moral, gano'n. Pag And then kapag in-update mo yun, let's just say na processing muna, in-update yan, makikita na yung makikita yung pinaka-ano dito, request. yung ire-request ng student. Okay? Yun. And then, eto dito sa announcement, dito yung mag-a-announce yung admin. Okay? Dito na sa kalenda. Like kunyari, punta tayo sa calendar. And then pinili natin 'tong, let's say na December 17, which is the enter event title. Wala ng Christmas party. Christmas party, Christmas party. Christmas party. Then description. Description, enjoy your start of the ending. Okay? Save event, okay? Ma-highlight na 'yan Sa pinaka okay, student. jump to today. Like punta tayo sa puwede na mag-announce dito 'yan, okay? Like enter announcement title, no classes today. Content, you're all lucky. Ay, wala. Ayun, content, DepEd, ano tawag dun? Labor Day. Select audience. Sa audience na 'to, puwedeng mamili kasi minsan kasi sa student lang walang pasok tapos sa teacher meron, gano'n. Pero i-all natin siya sa lahat. Pwedeng mag-choose. Puwede din siya mag-choose mag-upload ng file for yung kunyari nag-upload yung DepEd and then puwede din ditong i-upload yun, gano'n.
Then i-post natin yung announcement and then Then sa student, i-try natin siya sa student. tignan natin. Tignan natin yung pagbabago for announcement. Okay? So, dito sa announcement, makikita na, ayan no classes today. And then yung sa calendar naman, sa 17, ayan, Christmas party, enjoy your start of the ending. So, thank you po sa lahat ng nakinig. Ito po yung system walkthrough ng system namin. I hope you all like it po. Thank you very much.